Magandang araw! Welcome to Marian Sweet Story kung saan ang bawat kwento ay may pusong totoo. Ngayon, inaanyayahan ko kayong makinig sa kwentong ito at damhin ang bawat emosyon ng pag-ibig. Buntis ako pero sino ang ama? Si Norba o si Fernan? Paanong asawa ko? Dear Miss Kea, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Luisa, 30 years old, isang guro sa public high school dito sa amin. At itong pinakamabigat na lihim, tinatago ko, ang kasalanang ginawa ko sa asawa kong si Marlon, isang OFW sa Saudi. Hanggang ngayon habang sinusulat ko to, para bang dinudurog ang puso ko sa hiya. At taxizes, mahal ko si Marlon. Yun ang totoo. Siya ang unang lalaking minahal ko ng buong buo. At siya rin ang ama ng nag-iisa naming anak na si Mika. Pero sa kabila ng lahat ng yun, nagawang pagkatiwalaan ng puso ko ang taong hindi. Dapat, si Fernan, ang biyanan kong prinsipal namin sa eskwelahang pinagtatrabahuhan ko. Madalas kong tanungin ang sarili ko, paano nangyari to? Paano ako nauwi sa ganitong sitwasyon? Hindi ko maibigay ang isang malinaw na sagot. Pero kung babalikan ko, nagsimula ang lahat sa mga ordinaryong gabi dito sa bahay. Si Marlon ay 5 taon nang nasa abroad. Isa siyang engineer at halos araw-araw ang pasok. Kapag tumatawag siya, madalas, saglit lang, kumusta kayo dyan? Ayos, lang ba si Mika? Pasensya na honey, pagod na pagod ako sabay na may mahabang pagitan ng katahimikan bago niya sasabihin, mahal na mahal ko kayo. Ingat kayo. Palagi. Mahal ko rin siya. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko'y unti-unti kaming nagiging estranghero sa isa't isa. Ang mga kwento ko tungkol sa araw-araw, sa mga kaklase ni Mika, sa simpleng araw, ko bilang ina, parang wala na siyang energy na pakinggan. Naintindihan ko naman, pero hindi ko maiwasang mangulila sa lahat ng iyon. Si Fernan ang palaging nariyan simula nang pumanaw ang biran kong babae, 5 taon na ang nakakalipas. Naging tahimik at seryoso siya, pero sa bahay, ramdam kong ginagawa niya ang lahat para mapunan ang kakulangan ni Marlon. Siya ang nag-aalaga minsan kay Mika. Siya ang nag-aayos ng lahat ng panlalaking gawain sa bahay. Siya ang minsang nagluluto ng ulam para hindi ako mahirapan. At higit sa lahat, siya yung palaging nandiyan, kausap, kakwentuhan, kasama sa lahat ng selebrasyon. Naalala ko pa ang gabing yun. Maga 10 na tapos na akong magligpit ng pinagkainan. Si Mika ay tulog na sa kwarto. Dumaan ako sa sala at nakita ko siyang nakaupo sa may sofa. Nakabukas ang maliit na lampshade at nakatingin sa mga papel. May hawak siyang ballpen, marahil ay may mga report na kailangan sa eskwelahan. Hindi pa ho kayo matutulog? Tanong ko. Nag-angat siya ng tingin at ngumiti. Ikaw nga ang dapat magpahinga na. Maaga, kapabukas. Sabi niya. Napangiti ako at naupo sa kabilang sofa. Sanay na ho ako. Ganitong oras din ako. Nag-check ng task paper. Tumango siya at ibinaba ang ballpen. Luisa, seryoso ang boses niya. Napansin kong lately parang problemado. Taka, ano bang iniisip mo? Dahil ba kay Marlon, may problema ba kayong dalawa? Parang bigla akong nalungkot. Hindi po pagod lang siguro ko at siya pagod lang din siguro. Pero hindi siya nakontento sa sagot ko. Hindi kita husgahan. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo, bata. Kapa, may anak tapos mag-isa. Malayo ang asawa. Kahit malakas ka, alam kong may pagkakataon na gusto mong may karamay. Napayuko ako doon sa simpleng salita niya. Parang bumigay ang pader na tinayo ko. Ramdam kong nakikita niya ang lungkot na pilit kong tinatago. Namimiss ko lang ho siya. Mahinaang sabi ko. Si Mika laging naghahanap ng tatay. Ako rin naghahanap ng asawa.
Namimiss ko ang presensya niya pero naiintindihan ko naman para sa amin. Naman, sandali siyang natahimik bago muling nagsalita. Kung may gusto kong ibahagi, may gusto kang sabihin. Huwag mong itago sa akin. Nandito ako. Hindi lang bilang ama ni Marlon kundi bilang kasama mo sa bahay. Ayokong maramdaman mong mag-isa ka. Doon ko napansin na hindi na pala formal ang tono ng usapan namin. Hindi na rin simpleng biyanan at manugang. Para bang dalawang taong magka-level, magkasalo sa bigat ng buhay. Matagal kaming nagkwentuhan nung gabing iyon tungkol sa paaralan, sa mga estudyante sa alaala niya sa yumaong asawa niya. May mga pagkakataong nagtatawanan kami. May mga sandaling nagiging seryoso. At habang tumatagal, unti-unti kong nararamdaman ang init ng presensya niya. Sa gitna ng tawanan, napahinto siya at tinitigan ako. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng titik yon. Para bang nakikita niya ang kabuuan ko. Hindi lang bilang ina ni Mika o asawa ni Marlon kundi bilang babae. Napayuko ako. Nanginginig ang kamay. Gabi na, baka kailangan na nating magpahinga. Tumikim siya't ngumiti ng tipid. Oo nga, tama ka. Pasensya ka na, parang napahaba ang usapan natin. Tumayo ako kaagad. Pero bago ako makalayo, narinig ko siyang nagsalita. Luisa, wag mong kalimutan ha. May kasama ka. Nagrito. Hindi ka kailanman nag-iisa. Pumasok ako sa kwarto ko ng gabing yun. Na kumakabog ang dibdib. Hindi ko alam kung bakit nanginginig pa. Rin ako. Wala namang nangyari. Nagkwentuhan lang naman, pero bakit? Parang may kakaiba. Parang may nagbago. Sa unang pagkakataon, ramdam kong may tensyon at apoy. Apoy na mukhang mag-uumpisa pa lamang. Hanggang ngayon, habang binabalikan ko sa isip ko, malinaw na malinaw pa rin sa akin ang araw na iyon. Isa lang dapat yung ordinaryong hapon, matapos ang klase. Pero yun pala ang magbubukas ng mas malalim na tukso sa pagitan naming dalawa. Tapos na ang klase ko. Halos lahat ng mga estudyante ay nakauwi na. Ako na, yan lang ang nasa silid. Nag-aayos ng room, attendance sheet at mga papel na kakailanganin ko bukas. Medyo pagod na ako. Pawisan at gusto ko na lang magpahinga. Narinig ko ang pamilyar na boses mula sa pintuan. Luisa, sabay na tayong umuwi, sabi niya. Habang nakatayo siya roon, dala ang kanyang gamit at nakangiti. Tumanggo ako. Opo, saglit lang po at aayusin ko lamang to. Huwag kang magmadali, iha. Ako na ang maghihintay. Pumasok siya at naupo isang upuan sa harap ng mesa ko. Habang naglalagay ako ng mga papel sa bag, ramdam ko ang mga mata niya na nakatingin sa akin. Hindi nakakaistorbo, pero ramdam ko na parabang sinusuri niya ako. Nakaramdam tuloy ako ng pagkailang. Naglakad kami palabas ng paaralan. Bandang hapon na yun. May mga guro pang naiwan pero karamihan ay umuwi na. Pagod ka ba? Tanong niya habang magkasabay kaming naglalakad. Medo po, sagot ko. Ang gulo kasi ga klasiko kanina. Pero nakakatuwa rin. Kasi nag-enjoy sila. Tumango siya. Nakikita ko ang tiyaga mo. Luisa, si Marlon ay swerte sa'yo. Sabi ko naman. Kasi sa kanya ay dito na lamang siya. Magtrabaho. At least ay magkakasama pa. Kayo, napayo ako. Sana nga ho sanay nakikinig. Siya. Dahil ilang beses ko na ring sinabi sa kanya. Sana nararamdaman niya, John. Minsan kasi, nahihirapan na akong intindihin siya. Napayuko ako. Hayaan mo, iha. Kakausapin ko din siya ng masinsinan. Pero huwag kang mag-alala. Nandito naman ako. Sa abot ang aking makakaya, tutulungan kita. At kung may problema kayong dalawa, magsabi ka lang. Dahan-dahan lang kaming naglalakad. Sa bawat salitang sinasabi niya, parang may kumikiliti sa puso ko. Hindi ko naman hinahanap yun, pero bakit? Ganon? Parang mas naiintindihan ako ng biyanan ko kaysa sa mismong asawa ko. Kinabukasan,
Pagdating ko sa bahay, nadatnan kong tulog na ang anak ko. Nakabukas ang TV at nakahanda manika sa tabi niya. Hay nako, ang bata napagod sa palalaro, sabi ng binan ko sa akin. Ngumiti ako at kinumutan siya. Mamaya ko na lamang po siya gigisingin kapag kakain na. Pagpunta ko sa kusina, nagulat ako dahil may nakahanda ng pagkain sa mesa. May sinigang at pritong isda. Kako kasi malet kang ang uwi kaya. Ay naman naisip kong magluto na, sabi ng binan ko. Napangiti ako. May halong hiya. Nako hindi nyo na ho sana inabalang ang sarili nyo. Ako na lang po sanang nagluto. Ano nga bala iha? Hindi naman ako sanay na wala akong ginagawa. Tara na, sabay na. Tayong kumain. Mamaya mo na lang. Zinggin, si Mika, at doon na upo kaming dalawa sa mesa. Magkaharap, tahimik lamang ang paligid. At sa unang pagkakataon ramdam ko ang kakaibang intimacy ng sitwasyon. Habang kumakain, nagkukwentuhan kami tungkol sa klase, sa mga guro, at minsan napapatawan niya ako sa mga biro niya. Minsan bigla siyang magiging seryoso. Alam niyo, sabi ko sa kanya, mas mukha pa kayong tatay ni Mika. Minsan nga parang hindi na hinahanap ni Mika ang papa niya. Pero kayo pagka umaalis kayo at hindi niya nakikita, hanap siya nga hanap. Luisa, napakaswerte ng anak ko sa iyo. Dahil hindi lahat ng babae kakayanin ng sitwasyon mo. Maganda ka, mabait tapos. Ang asawa mo ay nasa malayo. Alam kong maraming lalaki ang madaling makit sa'yo. Namula ang pisngi ko. Hindi ko alam kung paano sasagot pero ang totoo, may kakaiba sa paraan ng pagkakasabi niya. Tay naman, sagot ko na lang. Pilit na tumatawa. Hiwak niyo naman hong isipin yun. Hindi. Saan naman ako magkakaroon ng lalaki? Tumango siya. Alam kong hindi. Pero hindi ibig sabihin. Wala kang karapatang maramdaman na kailangan mo rin ng makakasama. Kailangan mong init. Kailangan mong kayakap. Tao ka ring Luisa. Babae ka. Natigilan ako. Ang mga salitang yun para bang tumago sa puso ko. Hindi ko na nakayang tumingin sa kanya. Tumahimik kami ng ilang minuto. Tanging kaluskos ng kubyertos ang maririnig. Pero ramdam kong bigat ng pagkakatitig. Kanya kahit hindi ako nakatingin. Pagkatapos namin kumain, siya na ang nagligpit ng pinggan. Ako na, iha, sabi niya. Magpahinga ka na at bukas. Maaga pa tayo pareho. Tumayo ako at tumingin sa kanya. Salamat po sa lahat-lahat. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Ngumiti siya. Hindi mo kailangan magpasalamat. Basta tandaan mo, hindi ka nag-isa. At doon ay nagtagpo ang mata naming dalawa. Ilang segundo lang pero mahaba na yun. Para sa akin, para bang pakiramdam ko lahat ng bagay ay nasabi ng hindi binibigkas. Umiwas din ako at pumunta na ng kwarto. Pero sa loob-loob ko, alam kong may kakaiba ng nabuo nung gabing yun. Sabi nila ang mga bawal na relasyon nagsisimula sa simpleng biro, sa tinginan na masyadong matagala o sa hawak na hindi naman dapat nagtatagala. At aminin ko, Miss Ka, doon na nga nagsimula ang lahat sa amin. Isang linggo na rin ang lumipas. Napansin ko na parang naging natural na sa amin ang magkasabay tuwing uwian. Nasanay na akong makita siya na laging nandoon kapag hapon na. Naghihintay sa labas ng faculty o kaya sabay kaming lumalabas ng gate sa paralan. Araf na iyon. Medyo gabi na kaming nakawi. Naipit kami sa faculty meeting kaya't pagdating namin sa bahay, tulog na si Mika. Habang inaayos ko ang mga gamit ko sa lamesa, dumaan si Fernan at nagsabing, Luisa, gusto mo bang magkape muna bago matulog? Nagdalawang isip pa ako pero sumang-ayo. Nadin ako sa kusina.
tasa. Nakaupo ako sa mesa at pinagmamasdan ko siya habang abala. May kung anong bigat sa dibdib ko nang makita ko siyang ganon. Seryosong principal sa school. Pero pagdating dito sa bahay, napakamalaka. Salamat po, sabi ko nang iabot niya ang tasa. Saglit na nagdikit ang aming mga daliri. Mabilis akong gumatras pero may kakaibeng. Init na naiwan sa balat ko. Parang may dumaloy na kuryente. Tahimik kaming uminom ng kape. Paminsan-minsan nagtatama ang aming mga mata. At may mga sandaling hindi na kami agad nagiiwas. Nagkwentuhan, tawanan. Para bang biglang gumaan ang pakiramdam. Ko? Yan ganyan. Tumawa ka rin. Hindi yung parang pasan. Ang mo lahat ng problema. Kita mo lumalabas talaga ang ganda mo. Kapa na kanggidi ka. Ramdam kong nawala ang pisngi ko sa papuri niya. Aba, bukod pala sa maganda, kanae masipag pa. Siguro'y bilib na. Bilib sa si Marlon ha. Nung mabanggit niya ang asawa ko, biglang bumigat ang dibdib ko. Pagkatapos naming uminom ng kape, nagaya. Siyang lumipat kami ngang sala. Manunod. Daw muna siya ng balita. Umupo rin ako, pero habang tumatagal, unti-unti kaming napapalapit. Hindi ko alam kung ako ba o siya ang lumalapit. Luisa. Tawag niya ulit pero mahina lang. Napalingon ako sa kanya at doon ko napansing matama ang kanyang tingin. Hindi yun tingin ng isang biyanansa. Manugang niya. May lambing, may paghanga. Sagot ko na alos pabulong. Umiling siya at saka ngumiti. Wala. Gusto ko lang sabihin. Napakaganda mo. Habang nakahiga na ako nan sa tabi ng anak ko, hindi ko maiwasang isipin ang mga nangyari. Ang tingin niya sa sala. Para akong binabalikan ng matitig at taplos na hindi naman dapat pinapansin. At doon ko naramdaman ang isang bagay na hindi ko inakalang mararamdaman ko pa. Kilig. Yung simpleng kilig na parang dalagang nagugustuhan ng isang lalaki. Pero kasabay ng kilig na yun, ramdam ko rin ang matinding takot dahil ang lalaking yun ay hindi iba kundi si Fernan, ang tatay ng asawa ko. At sa huling sandali bago ako makatulog, inamin ko sa sarili ko ang bagay na pilit kong tinatanggi. Nagsisimula na akong mahulog sa isang bawal na damdamin. Araw ng Biyernes. Tapos na ang klase noon at karamihan sa mga guro ay nakauwi na. Dumaan ako sa maliit na tindahan sa labas ng gate para bumili ng pansit at 2 pirasong siopaw. Naalala ko kasi si Fernan. Mula umaga hanggang hapon, sunod-sunod ang meeting at obserbasyon sa mga klase. Alam kong malamang hindi pa siya nakakakain ng maayos. Pagdating ko sa opisina niya, kumatok ako ng marahan. Sir, si Luisa po tawag ko. Pasok ka iha. Sagot niya mula sa loob. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang nakaupo, nakasandal at hawak-hawak ang mga papel. Nahalang pinagtatiyagaan niyang basahin buong araw. Kita ko sa mukha niya ang pagod pero ginitian niya ako. May dala palang pagkain ng paborito. Kongkuro. Umiling ako at napangiti. Naku naman hindi nyo na ho. Kailangang sabihin yung ganon. Baka mamaya may makarinig isipin pa nila na special yung treatment mo sa akin. Totoo naman iha. Sagot niya. Sabay turo, sala mesa. Ilapag mo na lamang dito at sabay na. Tayang kumain. Umupo ako sa harapan niya. Nagsimula kaming kumain dun sa opisina, pansid kanton at si siopaw. Pero dahil kami lang ang nandoon, para bang nagkaroon ng kakaiba. Masarap ho ba? Nagustuhan nyo? Tanong ko. Iha, parang ikaw. Hindi ko. Alam kung paano sasagot. Pinilit ko na. Lamang ngumiti, pero ramdam kong namumula. Ang pisngi ko. Biro lang. Iha, gusto. Tamang kitang patawanin. Ngumiti siya pero iba ang titig. May kakaiba. May halong paghanga. Nailang ako bigla. Luisa, sabi niya, hindi ka ba naghahanap?
Matagal na ring nasa abroad ang anak ko. Hindi ka ba nangungulila sa init ng mga gabi? Sa yakap ng isang lalaki? Bilib talaga ako sao. Alam kong nagbubukas siya ng usapan na hindi dapat napatungo sa bawal. Napatigil ako. Binitawan ko yung tinidor na hawak ko. Tinitiis ko lang ho, pero babae din ako. At hindi naman maiiwasan kung maghahanap. Ako. Napatitig siya sa akin. Kapag hindi mo na kaya, magsabi ka lang. Gusto kong sabihin na mali ang sinabi niya, na hindi pwede pero walang lumabas na salita sa labi ko. Sa halip ramdam ko lamang ang mabilis na tibok ng puso ko. Tumayo siya dahan-dahan at lumapit sa gilid ng mesa. Ako naman nanatiling nakaupo, parang natulala. Inilapit niya ang kanyang kamay at marahan niyang hinawakan ang pisngi ko. Nakahanda akong punan ng pangangailangan mo habang wala pa ang anak ko, Luisa. Hindi ko na alam kung saan nanggagaling ang tapang ko pero hindi ko siya tinulak. Sa halipay, humikita ko, Miss Kay. At yun na ang naging hudyat. Dahan-dahan niyang nilapit ang kanyang labi sa akin. At nang magtagpo yun, parang biglang nawala lahat ng pader na tinayo ko. Ang halik na yun ay una banayad. Parang nag-aalangan pa. Pero nang hindi ko siya tinaboy, naging mas marin, mas masitip. Hanggang sa ako man ay gumanti na. Matagal, napagalab, puno ng damdaming matagal na palang kinukulong. Nawala na yung siopaw sa mesa. Nagkalat na rin yung mga papel. Naglaglagan na lahat. Hindi ko na naisip kung may makakita. Basta ang alam ko lang noon, nandun ako. Siya bisig ni Fan. At sa bawat haplos niya, unti-unting natutunaw ang lahat-lahat ng pagtutol ko. Luisa, bulong niya. Habang hinahaplos ang buhok ko. Fernan, sagot ko, nalos pause na. Hindi na namin napigilan ang sarili. Ang opisina na dapat lugar ng trabaho at respeto naging saksi sa aming kasalanan. Sa ibabaw ng mesa, doon namin pinakawalan ang init at pangungulila. Pero sa gitna ng lahat may kaba. Sa bawat halik, inisip ko baka may pumasok. Na, guro, paano kung may janitor na? Magbukas enge pinto. Ang kaba at ang kilig ay lalo lamang nagdagdag ng apoy nung mga sandaling yun. At nung matapos kapwa, kami hingal na hingal. Tahimik lamang sa loob ng opisina niya. Tanging ang aming mga hininga ang maririnig. Tumingin siya sa akin. Hawak niya ang kamay ko. Pasensya ka na, Luisa. Hindi ko sana gugustuhin na madamay ka. Pero alam kong nangungulila ka. Mabilis akong nag-ayos ng sarili. Pagkatapos pinulot ko ang ilang papel, inayos ang buhok ko at kinuha ang bag. Mauuna na po akong umuwi. Mahina akong sabi na halos hindi makatingin. Tumango lamang siya. Sige, Luisa, mag-ingat ka. Pagkalabas kong opisina, pakiramdam. Ko'y ibang tao na ako. Lutang at litong-lito at punong-puno ng guilt. Habang naglalakad ako sa may pasilyo, ramdam na ramdam ko pa ang init ng halik niya. Pero kasabay nun, ramdam ko rin ang bigat ng kasalanan kay Marlon, sa anak ko at sa sarili ko. At doon ko, inamin, wala na yatang atrasan dahil nagsimula ng isang bawal na relasyon. At kahit gustuhin ko, mang itanggi sa yung lahat, pero yung puso ko alam kong unti-unti nang nahuhulog sa lalaking hindi ko dapat minamahal. Mga bandang 10 ng gabi matapos kong masigurong mahimbing na ang tulog ng anak ko, bumanggon ako para uminom ng tubig. Tahimik ang buong bahay noon. Pagbukas ko ng ilaw sa kusina, nagulat pa ako dahil nandun si Fan, hawak ang isang tasa ng gabi. Nakatingin sa may kawalan. Gabi na ho. Bakit gising ba kayo? Mahina. Akong tanong. Pilit kong pinapanatiling normal ang tono. Tumingin to sa akin at bahagyang gumiti. Hindi lang ako makatulog. Ang dami ko lang iniisip.
Ikaw bakit? Gising ka pa. Nagkibit balikat ako at kinuha ang pitil ng tubig. Nauhaw lang po. Sandali kaming natahimik. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko habang nakatalikod. Pilit kong iniiwas ang mga mata ko sa kanya. Pero hindi ko rin maitago ang tensyon sa paligid. Luisa, tawag niya. Huminga ako ng malalim bago lumingon sa kanya. Nakita ko siyang nakatitig sa akin. Yung nangyari. Nagsimula siya pero natigilan ako. Kita ko ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Ano ho ang tungkol do? Halos pabulong kong sagot. Napabuntong hininga siya. Alam kong mali ha, pero hindi ko rin kasi napigilan. Ikaw ba iniisip mo rin? Para akong natulala. Gusto kong sabihin hindi. Hindi ko. Yun iniisip. Pero alam kong magsisinungaling lang. Ako? Kaya tumingin na lang ako sa kanya. At dahan-dahang tumango. Lumapit siya. Luisa? Bulong niya na parang nakikiusap. Hindi ko alam kung anong lakas ang nagdala sa akin para hindi siya itulak. Ang totoo ay sa halip na umatras. Nanatili lang ako sa pwesto ko at doon parang bumigay ulit ang lahat ng depensa ko. Lumapit siya ng kaunti at bago ko pa man namalayan, naglapat na ang labi namin. Punong-puno nebawal na damdamin sa bawat segundo alam kong nagkakasala. Ako, sa asawa ko na nasa malayo, sa anak kong natutulog sa kabilang silid. Pero sa oras na yun, para bang kaming dalawa lamang ang tao sa mundo. Nagpatuloy iyon hanggang sa marinig. Namin bigla ang mahinang pag-ubo ng anak ko mula sa kwarto. Para kaming binuhusan ng malamig na tubig. Agad kami naghiwalay at parehong napatigil. Natigilan siya at nakatinginan kami na. May halong kaba at hiya. Baka nagising siya. Mabilis kong sabiyat. Dali-dali kong iniwan si Fernan sa kusina. Agad kong tinungo ang kwarto ng anak ko at sinilip siya. Mahimbing pa rin pala ang pagkakatulog niya. Marahil ay saglit lang na naistorbo. Huminga ako ng malalim at pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Ilang minuto, akong nakaupo sa gilid ng kama ng anak. Tingin ko bago bumalik sa silid ko. Pagdaan ko, sa kusina, wala na roon si Fernan. Tanging taasan ng kape na lamang ang naiwan sa mesa. Malamig na at halatang hindi na niya naubos. Sa gabing yun, lalo akong nalito. Hindi ko alam kung paano pa ito o kung saan pa hantong to. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi na ito basta pagkakamali lang. Unti-unti na kaming hinihila ng tukso at natatakot ako kung saan kami dadalhin nito. Lumipas pa ang mga araw at linggo na nagpatuloy ang lihim naming dalawa. Siya ang naging asawa ko habang wala ang anak niya. Hindi ako makapaniwala na nangyayari sa amin to. Pero wala naman akong magagawa. Ang importante na lang ngayon, hindi kami mabisto. Walang makakita. Hapon na halos uwian na. Karamihan na sa mga guro ay nakaalis na. Ako'y nagpunta sa opisina ni Fernandala, ang aking lesson plan, at ilang papeles na kailangan ng pirma niya. Normal lang dapat ang lahat, trabaho lang. Pero sa oras na yun, alam kong hindi na simpleng trabaho lang ang magkukugnay sa amin. Pasok ka, Luisa. Bati niya nung kumatok. Ako. Nakasandal siya sa upuan. Hawak ang salamin niya habang nagbabasa ng isang report. Ngumiti siya nang makita kong hawak-hawak ang mga papel. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit sa harapan ko. Inot niya ang lesson plan ko pero binaba niya yun sa mesa. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, "Namiss kita." Sabi niya, "Araw-araw na. Nga ho tayong magkasama eh. Nami-miss." Niyo pa ako. Biro ko. At bago pa ako makapagsalita ulit ng iba pa, hinila na. Niya ko papalapit doon. Tuluyan ulit kaming nakalimot. Naglapat ang labi naming dalawa. Mainit at punong-puno pananabik. Sa sandaling yon nakalimot kami na nasa eskwelahan kami. Luisa,
Nanlamig ako, marinig ko ang boses mula sa pinto. Agad kaming naghiwalay ni Fan at doon ko nakita kung sino ang nakasilip sa may pintuan. Si Nestor, ang janitor ng paaralan. Hindi lang basta janitor dahil siya ang matalik na kaibigan ng asawa ko. Nakatitig siya sa amin, halatang gulat na. Gulat. Halos mabitawan niya ang walis na hawak. Pasensya na. Akala ko'y wala ng tao dito. Sabi niya, pero hindi maitatago ang nakita niya. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Nararamdaman ko ang mabilis na kabog ng dibdib ko habang pinagmamasdan ang muka ni Nestor. Kita ko roon ang pagtataka, ang pagkagulat, at ang bigat ng tanong kung ano ang ginagawa ko o ano ang ginagawa namin ng biyanan ko. Nestora. Mabilis sa singit ni Fernan. Pilit na pinanatiling kalmadong boses niya. Nag-uusap lamang kami ni Luisa tungkol sa lesson plan. Medyo napalapit lang, katwiran ng biyanan ko. Pero alam naming pareho na hindi yun kapananiwala. Sigurado kung nakita niya ang halik at sa bawat segundo ng katahimikan parang mas lumalalim ang kaba ko. Ganun ho. Ano ba sir? Mahina lang nasabi ni Nestor. Pero alam kong hindi siya naniniwala. Tumangu-tangu lamang siya at dahang umatras palabas zenije o pizina. Nang tuluyan ng magsara ang pinto, halos mabingi ako sa tibok ng puso ko. Napaupo ako sa may silya at nanginginig. Luisa, kalma ka lang, sabi ni Fernan. Napilit akong pinapakalma. Nakita niya o tayo? Sabi ko, alam, niyong kaibigan siya ni Marlon. Paano kung maksumbong siya? Huminga ng malalim si Fernan. Hindi niya gagawin yun. Kilala ko si Nestor. Tahimik na tao yan. At isapaya ko ng bahala. Pero paano kung hindi ho? Paano ko? Ngayong gabi tawagan niya si Marlon at kuwento ang lahat. Hindi siya agad nakasagot. Tumitig lang siya sa akin at doon ko nakita ang bigat ng sitwasyon naming dalawa. Luisa, huminahon ka. Gusto kong umiyak na pero pinipigilan ko ang sarili ko. Ang totoo, gusto ko rin siyang sisihin ang sarili ko. Pero alam kong wala nang silbi ang masakit. Kahit punong-puno ng takot at guilt ang puso ko, mare o may parte pa rin sa akin na hindi kayang putulin ng lahat. Nung umuwi kami kinagabihan, normal lang ang lahat sa bahay. Nakipaglaro muna ako sa anak ko. Naghapunan kami at nakuning walang mabigat na nangyari. Pero sa loob-loob ko, alam ko may isang tao nang nakakaalam ng sikreto namin. At yun ang bagay na pinakainakatakutan ko. Mula nung makita kami ni Fnan, hindi na ako mapakali. Sa bawat araw na pumapasok ako sa paaralan, pakiramdam ko'y binabantayan na ako ng konsensya ko. Pero higit pa, roon, may isa pang bagay na nagpapakaba sa akin si Nestore. Dahil alam kong nakita niyang lahat. Kaibigan siyang asawa ko at kung sakaling magsumbong siya, wala akong idadahilan. Wala akong ikakatuwiran. Wawasakin niya hindi lang ang pamilya ko, kundi pati ang buhay ko bilang guro. Kaya naman isang hapon nagpa siya akong kausapin siya. Hinintay kong matapos ang klase ko at halos wala ng estudyante sa paligid. Nakita ko siyang nag-aayos ng mga gamit sa stockroom. Pinagmasdan ko muna siya mula sa malayo. Nanginginig ang kamay ko hanggang sa lumapit ako. Paring Nestor, halos pabulong kong tawag. Napalingon siya. Kitang-kita ko ang bigat ng tingin niya. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagbiro gaya ng dati. Para bang ibang tao ang nasa harapan ko ngayon? Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Huminga ako ng malalim at naglakas loob. Nestor, pakiusap. Alam kong nakita mo ha. Please, wag mong sabihin kay Marlon kung ano.
man ang nakita mo. Tumaas ang kilay niya. Luisa, alam mo ba yung ginagawa niyo? Kayong dalawa ni Sir Fernan dito sa school. At ang asawa mo nagpapakahirap abroad. Ano ka? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo na pinatulan mo si Sir Fernan? Bata ka pa. Sa dami ba naman nalalaki pa kitsya? Hindi ka ba naaawa sa asawa mo? Parang sinaksak ang puso ko sa mga salita. Kanyang yun. Napayuko ako at halos maluha. Nagsisisi ako. Hindi ko dapat hinayaan. Pero pakiusap, huwag mong sasabihin sa kanya. Hindi ko kayang masira ang pamilya namin. Nagawa lang namin yun dahil sa matagal nang wala si Marlon. Tahimik siya, sandali, saka siya mapait nang ngumiti. Kung nagsisisi ka talaga, dapat alam mong walang balikan ang ginawa mo. Kahit manahimik ako, dala mo na yan habang buhay. Pareng Nor, halos bulong ko. Hindi ko na. May tatago ang panginginig ng boses ko. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Gagawin ko. Huwag mo lamang ipaalam kay Marlon. Doon ko nakita ang biglaang pagbabago. Ang ekspresyon niya, parang bigla siyang nag-isip tsaka dahan-dahang humisi at lumapit. So handa kang gumawa ng paraan para lamang manahimik ako. Tama ba, Luisa? Napakagatlab ako at tumango. Oo, kahit ano wag mo lang sabihin. Kung kailangan mo ngang sabihin mo sa akin. Huwag mo lang sirain ang pamilya ko. Ngumiti siya pero hindi yun ang ngiting nakasanayan ko. Para bang may kapangyarihan at pananakot. Kung ganun ay simple lang naman ang gusto ko, Luisa. Hindi ang pramo. Hindi rin kahit ano. Ang gusto ko, gawin mo rin sa akin ang ginagawa mo kay Sir Fernan. Gusto ko tuwing tatawagin kita sumipot ka at hindi mo ko tatanggihan. Nanlaki ang mga mata ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko na kailangan ipaliwanag pa, Luisa. Malamig niyang sagot. Alam mo na ang tinutukoy ko. Basta, tandaan mo, nasa kamay ko ang sikreto mo. Sa oras na hindi ka sumunod, tawag ko lang kay Marlon. Tapos ka na. Pati ang trabaho niyong dalawa. Kayong dalawa ni Sir Fernan. Kung kaya mo sa tatay ng asawa mo, sigurado ako kaya mo rin sa akin para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o sisigaw. Ang alam ko lang, hawak niya. Ngayon ang kinabukasan ko. Bakit mo to ginagawa ni Store? Akala ko ba kaibigan ka ni Marlon? Nanginginig kong tanong. Kaibigan niya. Ako? Oo, sagot niya. Pero tao rin ako. At kung tutuusin, ikaw ang lumapit, hindi ako. Ngayong ako ang may hawak ng sikreto mo. Kung gusto mong manahimik, ako, sundin mo ako. Hindi ako nakasagot. Umiwas ako ng tingin at mabilis na umalis mula sa janitor's room. Abang naglalakad ako sa pisilyo o sa pasilyo, nanginginig pa rin ang kamay ko. Sa unang pagkakataon, hindi lang si Fnan ang iniisip ko. May bago na akong problema. Si paring Nestor, kinagabihan hindi ako makatulog. Nakatingin lang ako sa kisame habang tulog ang anak ko sa tabi ko. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang masalita niya. Nasa kamay ko ang sikreto mo, Luisa. Nung sumilip ako sa bintana, nakita ko si Furna na naglalakad papunta sa karahe. Walang kaalam-alam sa nangyayari. Siya ang dahilan ng lahat ng to pero ako, magdadala NG bigat. Ako ang naging kabayaran ng katahimikan ni paring Nestor. Ito na siguro ang pinakamatinding kasalanang pinasok ko sa buong buhay ko. Akala ko'y kaya kong kontrolin ang lahat. Kaya kong itago ang lahat. Ngayon ako na ang kinokontrol. Ilang araw pa ang lumipas, nagkausap kami ni paring Nestor. At ang pag-uusap na yon ay nauwi sa bagay na hindi ko na dapat pinapayagan. Pero dahil sa takot, dahil sa mangamba, na baka magsumbong siya sa asawa ko, bumigay ako sa kondisyon niya. Isang beses lang
kapalit ng kanyang katahimikan. May nangyari sa amin at hindi ko naman may kakaila, Miss K, na gustuhan ko naman mas bata, mas malakas. Pero sinabi ko sa sarili ko na tama na, hindi na to mauulit. Pero alam ko kahit gaano ko pa yun piliting kalimutan, isa na naman yung marka ng kahihi sa akin. At sa mga panahong yun, patuloy pa rin ang ugnay namin ni Fernan sa bahay. Tuwing gabi, nagagawa pa rin naming magtagpo. Hindi niya alam na sa isang sulok ng paalan, may isa pang nakakakita ng kahinaan ko. Lumipas ang mga linggo at buwan. Akala ko isang beses lang pero hindi. 2 lalaki sa buhay ko, sa bahay. Kapag tumatawag si Nestor, makikipagkita ako. Hanggang isang araw, naging abala ako sa klase at sa gawaing bahay. Pero parang ramdam ko na may kakaiba. Una, hindi ako dinatnan. Sinabi ko sa sarili ko baka stress lang. Baka dahil sa dami ng iniisip ko at sa takot. Pero nung umabot na ng 2 buwan at wala pa rin, doon ko na naramdaman ang kaba na tila gumigising sa gabi ko sa harapan ng salamin. Isang gabi, hawak-hawak ko ang tiyan ko. Hindi pa. Ay naman halata pero ramdam ko na. Tumulo ang luha ko. Diyos ko, kanino? Kanino ba to? Kung si Fernan mas lalo, akong lulubog sa kasalanan. Dala ko ang asawa ng anak niya. Pero, kung si Nestor naman, paano ko haharapin ang lahat ng yon? Siya'y kaibigan ni Marlon. Isang gabi habang kumakain kami ni Fernan, napansin niyang wala akong gana. Panay ang tanong niya, ayos ka lang ba, Luis? May problema ba sa trabaho? Napilitan akong ngumiti. Pagod lang. Siguro, pero sa loob-loob ko, gusto ko nang isigaw ang lahat. Gusto kong aminin, gusto kong ipaalam sa kanya ang kinakatakutan ko. Pagkatapos ng hapunan, pumasok ako sa kwarto ng anak ko at umupo sa gilid ng kama. Pinagmamasdan ko siyang mahimbing na natutulog. Doon ako tuluyang umiyak. Iniisip ko, paano ko ipapaliwanag sa kanya balang araw kung sakaling malaman niya ang totoo. Paano kung bumalik si Marlon? Makita niya ang lahat ng pagbabago sa katawan ko. Patawarin mo ko, anak. Bulong ko habang hinahaplos ang buhok niya. Patawarin mo ang mommy dahil nagkamali ako. Dumating ang 3 buwan doon na nagsimulang lumabas ang pagbabago sa katawan ko. Hindi ko na may tatanggi. Minsan tinatanong ako ng mga kasamahan ko sa paaralan kung bakit parang namumutla ako. Kung bakit parang lumalaki ang katawan ko. Ngumingiti. Lamang ako. Nagdadahilan ng stress o pagod. Pero sa loob-loob ko, unti-unti nang lumalabas ang sekreto. Minsan ay kinausap ako ni Nestora. Luisa, parang may iba sa uwa. Sabi niya habang nakatitig sa tiyan ko. Kinabahan ako. Ngumisi siya. Yung ngising, alam kong punong-puno ng pananakot. Sana nga hindi ka nagdadalang tao kasi kung hindi mas malaking gulo yan. At mula no lalong bumikad ang dibdib ko, alam na ni Nestor na puntis ako. Isang gabing nag-iisa ako sa kwarto. Tahimik ang buong bahay. Pati si Fernan ay nasa sala at nakatulog na sa panonood ng TV. Nasarap ako ng salamin, suot ng duster. Hawak-hawak ko ang tiyan ko. Di Diyos ko, bakit ko hinayaan to? Anong ginawa ko? Sa sarili ko ngayon? Hindi ko na alam kung paano ko tatakasan to. Hindi ko na alam kung paano ako makakabangon. Sa isipan ko, bumabalik-balik ang mga mukha ni na Fernan at Nestora. Ang mga desisyong pinili ko dahil sa takot at kahinaan. At ngayon ako ang nagbabayad. Lumipas pa ang mga linggo at isang gabi nakatanggap ako ng tawag mula kay Marlon. Pagod siya pero
Napakasay enege boses niya. May bakasyon akong 2 linggo. Baka next month, makauwi na ako. Sabi niya. Namig ako. Paano ko naman siya haharapin? Paano ko itatago ang batang dinadala ko? Pagkababa ng tawag. Napahagulgul ako. Sa pilitang tinakip ko ang unan sa mukha ko para hindi marinig ng anak ko ang pag-iyak ko. Patawarin mo ako, Marlon. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa ulat. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Lumipas ang ilang linggo mula nang mangyari. Lumipas ang ilang linggo, hindi ko akalaing mangyayari na ang lahat ng kinakatakutan ko. Nasa sala ako noon nang dumating si Nestor. Sinabihan ako na may kumakalat na chismis sa school. Buntis daw ako. Nagulat ako. Alata na sa'yo, Luisa. Hindi mo na maitatago yan. Pero sigurado kung hindi, ako ang ama ng pinagbubuntis mo. Paano ka nakakasiguro? Pareng Nestor, sigurado ako dahil 2 beses lang na may nangyari sa atin. At wala akong planong buntisin ang babaeng katulad mo. Nasaktan ako sa sinabi niya. Guro ako, pero tila ba napakababa ng tingin niya. Pero biglang bumukas ang pinto. Nagulat ako nung makita ko ang asawa ko. Nakangito at masayang masaya. Marlon, bakit hindi ka nagsabi? Hala ko ba, paring store? Anong ginagawa mo dito? Wala naman pare. May binalita lang ako kay Luisa. Napatingin sa akin ang asawa ko at bumaba ang tingin nito sa tiyan ko. Sa isang iglap, ang masayang ngiti niya. Para bang nawala agad. Tumigil siya sa paglalakad. Papalapit sa akin at sa mga mata niya. Nakita ko ang confusion at unti-unting galit. Tinititigan niya ako at doon ko naramdaman ang takot na matagal ko nang kinikimkim. Luisa, mabigat ang boses niya. Halos bulong lang. Buntis ka ba? Hindi ko na alam kung paano sisimulan. Ang paliwanag, ang pagkabigla niya. Halos huminto ang oras sa paligid. Sinusto at tahimik. Nakanggisi, parang gusto pang palakihin ang tensyon. Tangi Nestor, binuntis mo ba ang asawa? Kopare? Nakangiting sabi ni Nestor. Bakit hindi? Muna lang tanungin ang asawa mo kung sino talaga ang tatay niyan? Wika ni Nestor na may nakatawang ngisi sa labi. Hindi na nag-aalala o hindi siya. Nag-aalalaman man lang sa galit ni Marlon. Tumigil ka na nga, Nestor. Tumitak ako kay Nor. Ramdam ko ang takot at guilt. Hindi mo ba naiintindihan? Halos sigaw ko sa kanya ngunit ramdam na kung wala siyang pakialam sa akin sa puntong John. Huwag ka nang makialam. Pwede ba? Umalis ka na muna. Biglang pumasok si Forna na galing sa labas. Napatigil sa may pintuan at nakatingin sa aming tatlo. Oh, andyan na pala ang tatay mo, Marlon. Baka mas mabuti yatang ang tatay mo. Yan na lang ang tanungin mo, pare. Sabi niya na nakangisi. Ang asawa ko ramdam kong parang biglang naguluhan. Lalong nalito. Halos lumundag ang puso ko sa kaba. Ang bawat titig niya sa akin sa tiyan ko, sa paligid. Hindi ko na alam kung paano ako sisimulang magpaliwanag. Huminga ako ng malalim. Pilit pinigilan ang luha ko. Marlon, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino. Halos hindi ko na natapos ang salita. Nang tumulo na ang luha sa pisngi ko, si Nestor ay tahimik lamang na nakangisi. Ramdam ko ang kasiyahan niya sa drama. Si Fernan nakatitig lang sa amin. Hindi, nagsasalita pero ramdam ko ang presensya niya. Si Marlon, halatang hindi na makagalaw sa galit at pagkabigla. Alam ko na kukuluhan pa rin siya. Anong ibig mong sabihin, Luisa? Aalis na ako. Parang Marlon, tanungin mo na lang silang dalawa. Doon alam kong naintindihan na ng asawa. Hindi ko ang ibig sabihin ni Nestora. Napapikit ako. Huminga ng malalim. Hawak ang tiyan ko. Alam kong walang puwang para sa dinal. Ang lahat ng kasalanan
Lahat ng guilt, lahat ng pangamba sumabok na parang bomba. Ramdam ko na ang bawat segundo ay parang bumagal. Tumingin siya sa kanyang ama, punong-puno ng galit. Minura niya kaming dalawa ni Fernan. Tangina, huwag niyong sabihing dalawa kayo. Hindi na kayo nahiya sa sarili ninyo. Galit na sabi niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, basta ang alam ko nagsisisigaw si Marlon. At pagkatapos nun natumba ako. Nawalan ng lakas. At nung magkamalay ako, wala na ang asawa ko. Akala ko nga panaginip, pero sinabi ni Fernan. Umalis siya at hindi niya alam kung saan pumunta. Isang linggong nakalipas. Kumalat ang affair naman ni Fnan. Naging usap-usapang. Kami laman ng balita sa baryo. Hanggang isang araw, sinuspindi ako at si Fernan bilang principal nasa ilalim. And probation. Tahimik lang kami ni Fernan. Ramdam ko ang halong guilt takot sa aming mga puso. Ang reputasyon namin sa school at sa komunidad ay naapektuhan. At ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na nasa aming mga balikat. Si Fan ay nakatayo sa gilid. Tahimik, lamang. Alam kong ramdam niya ang kahihiyan at ang epekto ng kanyang mga desisyon. Kahit na kumalat ang chism sa school at may kasamang suspension o probation, pinilit kong maging matatag. Pero ang asawa ko hindi na ho nagpakita at 1 buwan na ngayon ang nakakalipas. Hanggang ngayon ay wala pa rin akong balita. Tila kinalimutan na ako. Tila kinalimutan na kami. Nakablock ako sa lahat ng account niya pati sa Facebook niya. Ngayon, heto ako't nagsulat sa inyong programa, Miss K. Hindi para kamuhian nyo, kundi para wag tularan ang kasalanang nagawa ko. Alam kong maraming magagalit sa akin, pero ito ang realidad ng buhay na hindi panalalaman ng iba. At ito po ang aking secret confession. Ako si Luisa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat Miss K dahil kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko nang mailabas ko ang aking liham sa inyong programa. Salamat sa pakikinig ng kwentong ito. Sa pag-ibig, minsan tayo ang nasasaktan. Minsan tayo ang lumalaban. Ano ang natutunan mo sa kwentong ito? Ibahagi mo sa comments dahil baka ang boses mo ang maging lakas ng iba. Huwag kalimutang like, comment, share, at subscribe para sa mas marami pang totoong kwentong tatama sa puso mo. Marian's Sweet Story, kung saan ang bawat kwento ay may pusong totoo. Hanggang sa susunod na kwento, paalam muna mga Kamarian!